Mga kwentong katakutan at kababalaghan hango sa tunay na buhay ni Lola Niwayway. Atin kong pakinggan ang kanyang kwento. Sabi sa inyong lahat, ako si Liwayway Lantayana. Ang maikikwento ko sa inyo ay tungkol sa nangyari nung ako'y bata pa. Noon, doon kami nakatira sa Pasay City, number 15, San Juan, Metro Manila. Kami ay maliliit pa ng mga oras na yun. Ako ay 11 anyos. Samantalang si Cherry, ang sumunod sa akin, ay 10 taon. Tapos si Ivy, yung maliit na sa aming babae, ay 7 years old. Pero nagpuso pa noon si B-boy, siyang lalaki, ay 4 years old. Isang araw noon, kami magkakapatid ay nagkwekwentuhan. Nagkwekwentuhan kami tungkol sa aswang. Nang bigla kamong lumagabog ang pulyero namin sa taas. Bug! Gumalang. Nagulat kami. Sabi ng kapatid ko, sino kaya yun? Pusa lang yun, sabi ko. Maya-maya, si Cherry ay bumaba. Tinignan doon sa itaas ang bahay kung ano ang nangyari. Wala naman. Nagalaon, sabi ni Cherry. Umaga pa ngayon, hindi naman gabi. Hanggang kami napatingin sa itaas ng bahay. Nang biglang buwag sa kanyero. Ay! Sabi ni Cherry. Ay! Naku, ba't buwag sa kanyero? Ewan ko, sabi ko gano'n. Maya-maya ay lumabas ang isang aswang. Paniki muna siya. Nailap ang mga mata at malaki ang bunganga. Nagbabalong klase aswang yan. Hindi aswang yan. Paniki lang yan. Ganun ba nga nagulat namin magkakapatid. Nang walang ano-ano, bigla kamong magsalita ang aswang na yun. Ako ang aswang dito. Kayo magkakapatid ang aking unang palakayin. Ang sarap ninyong apat. Naku, napatingin si Ibo sa akin. Aswang! Bigla ka mong nagtakot pati si Anye. Si Cherry naman ay natakot din. Ako man ay natakot din. Nagsawalang tibo kunwari ako. Pagkatapos yun, kinuha kong krusipiho namin. Sige, lumapit ka rito. Kapag kayong ganito krusipiho namin, maniwala ka, hindi. Diyan ay siya ay Diyos. Naniniwala kami sa Kanya. At makasabi nun, ang aswang ay nawala. Tapos ang yero ay nabalik sa dati. Ganun pa rin. Gulat kami lahat. Maya-maya, kami ay napatingin sa isa't isa. Cherry, ano doon nangyayari sa akin? Natakot ako, sabi kong ganon. Huwag kayong matakot, sabi ni Cherry. Ako ang bahala. Maya-maya, bigla na naman nawala ang tinig na yon hanggang isang gabi. Gabi noon doon, nang kami magkasama-sama magkakapatid. Nakita namin ang nanay ko na nakaupo sa tabi ng lamesa. Nay, ano ginagawa niyo yan? Wala na, napatingin lang ako dito. Maya-maya, sabi ko, ang daddy nasaan? Ando sa baba. Tignan nyo. Tinignan ko ang daddy ko, nakatungo. At parang nagdadasal. Maya-maya, bakit ako? May aswang siguro dito. Katulad magkita natin kaninang maga, Cherry, sabi kong gano'n. Huwag na kayong maniwala dun. Kunwari, wala tayong alam. At si Cherry ay nahiga sa kama at natulog. Maya-maya, si Iboy ganun din, at saka si Amy. Ako na lang ang gising sa aming magkakapatid. Napalayo ako isang araw noon. Kaya, gayon na lang ang gulat ko at takot na nakita ko sa may bintana ang isang palipad-lipad na kapre. Kapre na naman. Maya-maya, napatingin ako sa bintana. Tinignan ko mabuti kapre nga. Balik nawala. Maya-maya, lumipad na naman. May lumipad. Aswang naman. Aswang na naman yan.
Nay! Sabi ko gano'n. Ang nanay ko tumakbo. Bakit? May aswang. Andun sa labas ng bintana. Hinig naman nanay ko. Wala yun. Wala. Ito kung ano iniisip mo, sabi sa akin. Matulog ka na. Gabing-gabi na. At ang nanay ko nahiga. Pagkatapos, maya-maya bumaba ako. Bakit kaya ganito ang pakiramdam ko? Hindi ako mapakali. Sabi ko gano'n. Nang makita ko sa may bintana, sa may kusina, ang isang malaking babae. Aswang! Aswang! Sabi ko gano'n. Ganun naman. Nagulat ako nang makita ko ang kanyang ngipin. Ang lalaki! Parang laki, mahaba. Parang mga pangil. Ganun na lang ang gulang ko. Dagi, halika dito. Nakita kong dagi ko. At sabi, ayan eh, aswang, aswang. Tinignan ng dagi ko. Wala naman na. Sino ay sabing aswang yun? Nakikita mo ay bintana. Bintana at wala naman. Maya-maya, ako'y tumayo. At ako'y umakyat na sa bahay. Maya-maya nakita ko ang kapatid ko ay lugmok. Lugmok na lugmok. Bakit ganito? Kanina gising tulog na tulog. Ngayon na, lugmok na lugmok. Maya-maya nakita ko ang isang aswang. Palipad-lipad sa taas namin. Paikot-ikot sa may kulambo. Ganyan na lang ang takot ko. At kinuha ng nanay ko ang kanyang itak. Kung tawagin may bangkaw. Ito ang bangkaw ko. Nawala. Biglang nawala ang aswang. Pagkatapos sabi nanay ko, meron nga pala dito ang aswang. Ay, Eden! Tinawag ang daddy ko. Bakit? Sabi ng ama ko. Natutulog ng tao eh. Gigising ko. May aswang dito! Ayan! Ay! Wala naman ako nakikita, sabi ng daddy ko. Kaya matulog na kayo at singin lang ko kayo magdawag. At kami natulog na hanggang maglamag ngayon.